Sa mundo na puno ng mga hamon at pagsubok, ang pagkakawang gawa ay nagsisilbing ilaw na nagbibigay pag-asa at kapayapaan at pagkakataong magdulot ng positibong pagbabago sa buhay. Ang pagkakawang gawa ay hindi lamang pagbibigay ng material na bagay sa mga nangangailangan. Ito ay isang malalim na pagsisikap na magbigay ng oras, atensyon, malasakit at pagmamahal. Hindi lamang gawain o aksyon ang pagkakawang gawa, kundi birtud na nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ito ang pagbibigay ng buo at walang hinihinging kapalit at pagtulong sa kapwa kahit sa gitna ng sariling panganib o kapakinabangan. Maraming santo ang kilala at kapuri-puri sa kanilang pagkakawang gawa. Andyan si Santa Teresa ng Calcutta sa kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa mga mahihirap at may sakit. Si Santa Teresa ng Lisieux sa kanyang little way o simpleng pamumuhay na puno ng malasakit sa mga maliliit na bagay. Si San Francisco ng Assisi sa kanyang pagmamahal sa lahat ng nilalang kasama ang mga hayop at kalikasan. Si San Juan Bosco sa kanyang pangangalaga at pagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan, lalo na ang mga kapuspalad. At San Juan Pablo II sa kanyang mga gawain sa internasyonal na antas, tulad ng pagtulong sa mga biktima ng digmaan at pagtuturo tungkol sa dignidad ng tao. Ngunit pagdating sa larangan ng organisadong pagkakawang gawa, walang dadakila pa kay San Vicente de Paul na lumikha ng tuloy-tuloy at dekalidad na pagbabago sa pamamagitan ng pag-organisa ng matatag na mga samahan na naglilingkod sa mga dukha at nangangailangan. Halina't mas kilalanin natin ang tinaguriang patron o tagapagtaguyod ng Katolikong pagkakawang gawa. Mula po dito sa San Vicente de Paul Parish, Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal, Ermita, Manila. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Ipinanganak si San Vicente de Paul noong 1581. Simple ang pamilya ni San Vicente. Tumulong siya sa pagpapastol ng mga alagang hayop ng kanyang mga magulang nung bata pa siya. Dahil sa sakripisyo ng kanyang tatay na nagbenta ng mga alagang hayop para sa kanyang anak, nakapasok sa seminaryo si San Vicente. Dahil matalino siya at masipag, madali niyang nagampanan ang mga hamon ng paghubog sa pagkapari. Naordinahan siya noong 1600 habang siya ay nag-aaral pa at ang kanyang oras ay iginugugol sa pangangasiwa ng paupahang bahay. Ginagamit niya ang upa para makatulong sa kanyang mga bayarin. Nakarating si San Vicente sa Roma, ngunit wala siyang makitang yamang kabuhayan sa Roma, kung kaya't nagbalik siya sa Paris. Sa Paris, siya ay nanlumo at nabigo sa lahat ng kanyang pagpupunyagi na magpayaman. Sa kanyang murang edad, ang atensyon ni San Vicente ay nakatuon sa pag-unlad ng kanyang buhay. Magkaroon ng sapat na pera upang maging manginhawa, makatulong sa kanyang pamilya, at makapagretiro bago siya tumuntong sa edad na 30. Unti-unti na niyang naaabot ang mga plano niya sa buhay. Ngunit noong siya ay tumuntong sa edad na 36, sa halos kaparehas na edad ni Jesus, natagpuan nito ang kanyang sariling misyon. Nagkaroon ng pagtikwas o pagbabago sa buhay si San Vicente. Naging kura paroko si San Vicente sa isang parokya sa Paris. Sa buhay parokya, nabatid niya na may maraming pagkakawang gawa, subalit hindi organisado. Agad siyang nagpasya na organisahin ang lahat. Nilikha niya ang kauna-unahang formal na sistema ng pagkakawang gawa sa parokya at siya ring ipinatupad
bago sumapit ang Pasko taong 1617. Naging chaplain rin si San Vicente ng isang mayamang pamilya. Naglingkod din siya sa mga trabahador sa mga barko at pati sa mga aliping nagtatrabaho doon. Pero higit siyang natuwa sa kanyang pagtuturo sa mga simpleng tao na nangangailangan ng gabay ng isang pari. Nagkaroon din siya ng kapalarang makadaupang palad ang mga banal na sina San Francisco de Sales at Santa Juana Francisca de Chantal. May kakaibang yugto sa buhay ni San Vicente. Minsan sa kanyang paglalayag sa dagat, nadakip siya ng mga pirata at dinala at ipinagbili sa Tunisia bilang isang alipin. Ayon sa mga kwento, ilang beses siyang ipinagbili sa iba't ibang mga amo bago siya nakatakas at nakabalik sa Paris. Malaking tulong ang nagawa ng kanyang matagumpay na paghikayat sa kanyang huling amo sa pananampalatayang Katoliko. Taong 1625, nang itatag ni San Vicente ang religious congregation na Congregation of the Mission na tinatawag din ngayong Vincentians. Binubuo ito ng mga pari at mga brothers na ang layunin ay maglingkod sa mga mahihirap at mga mangmang ng lipunan. Hindi nagtagal at napasama rin sa misyon nila ang paghuhubog ng mga seminarista sa pagkapari. Kasama si Santa Luisa de Marillac, itinatag din ni San Vicente ang isang grupo ng mga babaeng maglilingkod sa mga mahihirap. Tinawag itong Daughters of Charity. Ang mga madre ng Daughters of Charity ang nagpapatakbo ng sikat na ampunan sa Maynila, ang Hospicio de San Jose. Namatay noong 1660 si San Vicente at tinagurian siyang patron ng pagkakawanggawa ng simbahan sa buong daigdig. Maaaring ang pinakadakilang aral mula kay San Vicente na isang taong aktibo ay kapag siya ay nagpasya kung anong dapat gawin, hinihingi niya ang agarang aksyon. Para sa kanya, ang pag-aaksyon ay ang kabuuan ng ating gawain. Bukod sa Congregation of the Mission at Daughters of Charity, andyan rin ang mga miyembro ng Society of St. Vincent de Paul, ng Ladies of Charity, ng Vincentian Marian Youth, mga tauhan at mga voluntaryo ng De Paul International, mga samahan ng Vincentian Family at samahan na inspirado ni Vicente na nagsisikap ipagpatuloy ang diwa ng santo. Manalangin tayo. Ipinagdarangal naming San Vicente, mapagmahal na lingkod ng mga mahihirap at kapuspalad. Sa panahon ng iyong pamamalagi sa lupa, minsan ay hindi binigo ang sinumang nangangailangan ng iyong tulong. Lumalapit kami sa iyo sa panahon ng aming pangangailangan. Naniniwala at umaasang hindi mo kami bibiguin. Ihingi mo po sa Panginoon ng kasaganahan ang mga naghihirap, kagalingan sa may karamdaman, kapanatagan sa may mabigat na dalahin sa kalooban, pangangalaga sa mga napabayaan, pagbubukas palad ng mga nananagana, katarungan mula sa mga may kapangyarihan, pagbabalik ng loob ng mga naliligaw ng landas, tibay ng loob para sa kaparian, katapatan sa simbahan, kapayapaan sa lahat ng bansa, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapaligiran, at pagliligtas para sa lahat. Nawa ang apoy ng pag-ibig ni Kristo na pinag-alab ng banal na Espiritu sa iyong busilak ng puso ay magsilbing ningas, nagagabay at magpapatatag sa amin, ugnayan sa Diyos at kapwa. Turuan mo kami, o banal na lingkod na mga mahihirap, na magmahal at magpahalaga sa bawat isa sa presensya ni Jesus.
Naway madama ng lahat ang bunga ng iyong mahabaging pamamagitan sa gitna ng lahat ng mga pagsubok sa buhay. Hanggang sa pagdatal ng panahong mapabilang kami sa kaharian ng Diyos, na wala ng pagtutunggali, hinanakit at kalungkutan. Sa halip ay pawang kaligayahang walang hanggan. Amen. San Vicente de Paul, ipanalangin mo kami. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.